Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaag na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat. Magalak tayo sa Panginoon, magsaya lahat ng bansa, ipagamanin niya sa lahat, pagtitiwala sa lahat. Ako'y tumatawag sa Panginoon, at tiwala na may liligtas. Ako'y tubusin sa kaharian, sa ating mga kaaway. Ang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman di nabibigo. Nasisipayo ang nag-iimagsik, may tiwala ang aking loob. Amen, amen. Magalak, magalak sa Panginoong Diyos. Magalak, amen, magalak tayo sa Panginoon, magsaya lahat ng bansa, ipagamanin niya sa lahat, pagtitiwala sa lahat. Ako'y tumatawag sa Panginoon, at tiwala na may liligtas. Ako'y tubusin sa kaharian, sa aking mga kaaway. Ang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman di nabibigo. Nagsisipayo ang nag-iimagsik, may tiwala ang aking loob. Amen, amen. Magalak, magalak sa Panginoong Diyos. Magalak, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pong simbang gabi at nasa ikatlong linggo ng Adbyento o linggo ng Gaudete. Ating pong sisindihan ngayon ang ikatlong kandila ng korona ng Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula sa pagdating ng aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa mga pag-aalinlangan.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahinasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdaribang, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Yesu Kristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugdog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan
sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazaret, ipahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa may hirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at mga bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng saling lahi. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin,
ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, sa buong Diyos malulugod ang hirap niya. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niya. Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon nang may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi, at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Espiritu ng
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pagnonobena at ngayon po ay ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Sa magkasunod na araw, atin pong narinig ang pangalan ni Juan Bautista. Yung pangalan na kung saan nung kahapon ay ipinakilala ni Jesus, no, at sinasabi niyang bagamat si Juan Bautista ay nagpapatotoo. Kahit hindi niya na kailangan ng patotoo, pero tinatanggap niya ang patotoo ni Juan Bautista na siya ang sugo ng Diyos. Ngayon, sa ikalawang araw, andi dito muli. Kung sino po dito ang mga matagal nang nakakapagsimbang gabi? Mga 5 years pataas na nagsisimbang gabi. Mga baguhan kayo lahat. Hindi nyo na naman alam, lutang na naman kayo. Ang bihira. Kasi hindi, sana sinusubaybayan natin lagi, tapos inaalam natin, ano ba yung kwento nitong Kapaskuhan na ito. Kasi binabalikan lang, meron tayong 4 na linggo, di ba? 4 na linggong paghahanda. Ayaw nga lang masindihan ng ikatlong kandila. Makatulog pa. Tapos meron tayong 9 na pagmimisa di Galyo o simbang gabi para sa araw ng Kapaskuhan. Paghahanda ang lahat ng ito. Pero sinasabi sa atin, pag-aralan, pagnilayan natin sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw ng mga kwento. Kung hindi po natapat na linggo, itong ikalawang linggong ito, yung regular na kwento, ang maririnig natin ay tungkol saan?
Tungkol saan ang ikalawang kwento? Ikalawang araw. Kung taon-taon nakakapagsimbang gabi kayo, tungkol saan? Ha? Ano daw? Kalendaryo? Salin lahi. Yan. Tungkol sa salin lahi, lagi po yun. Sa ikalawang araw, yung genealogy na tinatawag o salin lahi, yung napakahabang mga pangalan na pinagmulan ni Jesus. Yun yung ikalawang araw. Pero dahil mas mataas po ang sa liturhiya, yung na sinusundan natin, mas mataas ang linggo kesa doon sa liturhiya o mga pagbasa sa Misa de Gallo. Kaya ito yung narinig natin na kwento. Malinaw po? Sige, tingnan natin. Tanungin nyo nga po muna yung yung katabi po ninyo. Sino ka? Pag tinanong ka ba na kung sino ka, masasagot mo ba ng malinaw kung sino ka talaga? Sabi nga sa mga psychology, ito yung kailangan mong malaman, masagot, who am I? Sino ako? Ano yung identity mo? Sino ka? Kasi hanggat hindi mo yan nasasagot, hindi mo rin malalaman yung purpose mo sa mundong ito, hindi mo makukuha yung kagalakan na dapat mong maranasan. Hinahanap-hanap ng tao yung kung ano yung magpapaligaya sa kanya. Na nakakalimutan na babalik ka lang doon sa identity mo, tanggapin mo kung sino ka, magiging masaya ka, magiging malaya ka. Sige nga, sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, sino ka ba? Sige, tingnan natin. Sa Ebanghelyo, bukod sa ipinakilala si Juan, mismong si Juan, alam niya kung sino siya. O pwede sana niyang akuin na yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao. Kasi sabi, sino ka ba? Ikaw ba si Elias? Pag sinabing si Elias, powerful yan. Magaling yan. May kapangyarihan yan. Nakakagawa yan ng talagang kababalaghan o himala. O sabi, ikaw ba yung propetang hinihintay namin? O pwede rin naman, akuin niya rin na, total, sinabi nila, ako na to. Pero sabi niya, hindi ako yan. Siya lang ang tinig. Siya lang ang boses na nagsusumigaw at sinasabing, paghandaan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Parating ang Mesiyas, hindi ako ang Mesiyas. Nakukuha ba? Kaya, ginampanan niya ang kanyang misyon ng malinaw sa kung ano siya sa kwentong ito. Nagbibinyag siya, pero mas kailangan yung binyag ng isang darating. Nagbibinyag siya sa tubig, pero yung parating magbibinyag sa Espiritu Santo. Diba? Isang aral na kailangan natin matutunan kay San Juan, itong katangian na ipinapakilala sa atin. Kung gusto natin maging masaya, gampanan mo kung sino ka, kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Walang taong magsasabi na hindi ko alam at hindi ko kilala ang aking sarili. Kapag sinabi mo yan, hindi mo talaga masusumpungan yung kaligayahan na dapat mong maranasan. Ngayon, tingnan natin.
Kung kilala natin ang ating mga sarili, magiging maayos ang ugnayan natin sa loob ng tahanan, sa lipunan. Isa lang ang tagapagligtas. Isa lang ang Mesiyas. Si Jesus yan. Huwag mong agawin ang role ni Jesus. Ngayon, sino ka ba? Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay asawa ka, gampanan mo ang role mo bilang asawa. Yun yung identity mo. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi sa mga pagbasa natin, no? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Yan ang role mo. Maging ina. Yung babae, no? Yung babae, maging ina. Magpadede ka. Kaya nga yung purpose ng katawan din natin, kailangan alam mo yan para magbigay ng buhay. Kung ikaw yung lalaki, ikaw yung asawa, gampanan mo ang pagiging ama. Narinig natin, mga tatay, mga ama, huwag niyong pagmamalupitan ng labis, huwag niyong hihigpitan ng labis ang inyong mga anak. Magpakaama kayo. Sa mga anak, anak ka. Ang role mo bilang anak ay sumunod sa iyong magulang. Huwag mong baliktarin na ang magulang mo ang dapat sumunod sa iyo. Hindi ikaw ang magulang. O kaya, ano nangyayari? Nagpapalit-palit. Nagkakagulo-gulo ang role natin. Ang gustong masunod, nanay. Kaya yung tatay, naghahanap ng ibang kaharian na kung saan niya mai-express yung pagiging ama ng tahanan, hari ng tahanan. Nanahimik na naman. Tahimik ba o tulog? Ano ba? Kahit nga sa lipunan, di ba? No? Sa lipunan, ano nangyayari sa lipunan natin? Nagnanakaw tayo. Hindi lang ng mga material. Nagnanakaw tayo ng identity. Sige, tingnan niyo yung mga Facebook account ng mga kakilala ninyo. Alam ninyong hindi sila yan. Bakit parang unsexy niya ngayon? Hindi naman talaga siya sexy. Diba? Yung profile pic nga lang, iba Ginawa mong cartoon ang sarili mo. Ginawa mong AI. Tama ba? Artificial, no? Kasi ito yung gusto mong maging. Pero hindi talaga ikaw yan. At marami sa lipunan natin yung nakukonfuse kung sino ba talaga siya dahil sa pressure. Napipressure na ang gustong tanggapin ng lipunan ay ito, ganito ang itsura. Kaya yung iba nababaon sa utang, magpatangos lang ng ilong. Kung pangu ka. Yan O ano-ano mga pinagtitik para pumuti lang. Sa dami ng chemicals na pinasok natin sa katawan natin, ang dami nating sakit. E kung nagpakatotoo lang tayo, ayon sa kung paano tayong nilikha ng Diyos, masaya ang buhay. Kaya hindi nagiging okay, no? Yung mga mag-asawa. Kasi hindi nyo ginagampanan yung ayon sa kung ano ang role na dapat ninyong gampanan. Kaya na sabi ko kanina, dapat ang babae nagsasubmit sa kanyang asawa. Pero ang babae, gusto siya masunod, gusto siya ang magdikta, gusto siya ang
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Di ba yung mga ganyan yan, no? Yung mga pabida, yung wala lang, gustong ipakilala ang kanyang sarili na siya yung magaling, siya yung the best, siya yung mahusay, siya yung makakapag-ayos. Pero at the end, wala. Lalong pumapalpak. Paano talaga tayo magiging masaya niyan sa Pasko? Dahil hindi natin matanggap na siya mas mahusay, hindi natin matanggap na siya ang nagdidesisyon, kaya hiwalay na lang tayo. Kanya-kanya na tayo. Mga kabataan, mga naririto, mga bata, anak kayo ha, anak kayo. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Yun ang dapat ninyong gawin. Kahit nga minsan sa simbahan, no? Dapat alam natin kung ano yung role na ginagampanan natin. Member tayo. Hindi tayo ang coordinator. Member tayo. Matutong sumunod. Kaya nagkakalabo-labo din kami minsan sa simbahan, no? Kasi wala eh. Nahihirapang mag-submit yung iba. Nahihirapang sumunod. Mahihirapang simple instructions, ayaw sundin, kasi ito yung dapat, ito yung maganda. May mga panahon na kailangan mo rin tanggapin, na kailangan mo mag-laylo na. Kailangan mo rin magpaubaya. Kaya nga si Juan Bautista, sa ngayon itong ginagawa niya, pag dumating ang Mesiyas, alis na siya. Pasok, ikaw naman. Nga lang, dahil nga pag pumapasok na sa ulo natin itong, wow, iba pala ang dating kapag sikat ka. Iba pala ang dating kapag may power ka. Iba pala yung dating kapag ikaw yung nasa posisyon. Kaya, kahit hindi na ikaw dapat, inangahawakan mo yun. At nagagalit ka na kapag mayroong paparating. Diyan na rin pumapasok yung mga insecurities natin. Ay, nako. Tapos na yung panahon na ang bewang mo, 25. Tapos na yun. Ano ba yung dating waistline nyo? 32, 16, wow, liit. No? Tapos na yon. Pero wag kang malungkot na sa tuwing tinitinan mo yung iba, na, alam mo namang mas bata yun. No? Alam mo namang mas iba yung panahon nila. Iba yung panahon mo, pero inihahanda natin dapat yung paparating. Kaya yung mga ugali ng mga henerasyon ngayon, hindi mo na paghandaan. Hindi mo rin kasi inihanda yan. Muli, kung gusto natin maging masaya ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, kilalanin natin at tanggapin kung sino tayo sa mundong ito. Naghihintay tayo sa ating tagapagligtas, sa isang Mesiyas, si Kristo, na isinilang sa Belen. Siya ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakot sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak nilang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at ang kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at pahamak sa tao. Buo ng mga batas na magtanggol sa mga maliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga napupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao. Maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat at tatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ay hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na kami mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na kami mahal,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Rosario at si Naida na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan tama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po sandali. Mga paanyaya, sisimulan na po natin mamaya ang ating 3 days bazaar na gaganapin sa harap ng ating simbahan hanggang sa 19 ng Disyembre sa ganap na 4 ng hapon. Kasabay ng ating bazaar ay ang The Voice of Soledad at Little Mutya ng San Nicolas sa 8 ng gabi. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo ay magkakaroon ng second collection sa bawat misa de Gallio. Mula po sa ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating mass sponsor. Sa umagang ito na sinaginang Cecil Cabanayan and Family, maraming salamat po. Sa Kofradiya ng Nuestra Señora de la Soledad, Sambayanihan at sa lahat na nag-alay ng Christmas balls, maraming salamat po. Ang misang simbang gabi natin mamaya ay nasa Barangay 272, doon po sa may Binondo Minium. Doon po nanunuluyan ang mag-asawang si Jose at si Maria sa pangatlong gabi ng atin pong simbang gabi. Sa mga malalapit po doon, pwede po kayong makiisa sa misa 6 p.m. po doon at mamaya pa rin gabi 6 p.m. dito po sa parokya po natin. And salamat po sa inyong mga patuloy na ino-offer ng mga Christmas balls at ito po ay dinedecorate natin, dinadagdag po sa ating pangapalamuti dito po sa loob ng simbahan. Pagkatapos po ng misa ay mayroon pong paalmusal si Chairwoman Lovely. Walang, andyan ba? May konting paalmusal po na inihanda ang barangay natin sa pangunguna ni Chairwoman Lovely Nieto. Maraming salamat po. So muli, pinaghahandaan natin ang dalawang mahalagang kapistahan, ang pagsilang ni Jesus sa December 25 at ang atin din pong kapistahan kasabay ng pagdiriwang ng Mother of God. January 1 po ang fiesta natin, ha? January 1. Kaya ipirin ninyo yung pagkain nyo sa December 31. Para mayroon pang pagkain sa January 1, mag-imbita po kayo ng mga bisita, pakainin po ninyo, ha? Ang pagpapakain naman ay bahagi ng pasasalamat natin sa biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Ang hindi maghahanda, maghihirap ng buong taon. May ganun tayo, kailangan may pera, kailangan sa bulsa, para buong taon daw mayroon. So ang hindi maghahanda, magugutom sa buong taon. Pasayahin po natin at paalala natin sa komunidad natin dito sa parokya, sa distrito ng San Nicolas. Ang fiesta natin, January 1. At may mga programa po tayo, katulad ng bahagi na po ito ng kapistahan, yung The Voice, yung singing contest mamaya, at bukas yung mutya ng San Nicolas, at sa December 30 at 31 ay yung sayaw, street dance competition naman. Kasama na doon yung Manto Festival. So yung mga belo, sana po ay ma-practice po natin na makapagsuot ulit ng belo. Okay, salamat po sa mga tulong at donasyon po ninyo na ipinapadala po sa ating parokya, sa bank account at sa GCash po ng Paris. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. So, mayroon pa pong misa ng 9 a.m. Wala na po yung 6 a.m. pero yung 9 a.m. at 6 p.m. ay meron pa rin po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maria, matamis na ina,